Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is, ano ang dapat mong malaman bago mag-Lord's Supper? And may concept po tayo na Eucharist of Lord's Supper. So, the Eucharist, also known as the Lord's Supper or Communion, is sacred Christian practice instituted by Jesus. The term comes from the Greek word eucharisteo, meaning to give thanks. It is a visible sign of the gospel, remembering Christ's body broken for us and his blood shed for the forgiveness of sins. More than a ritual, it is a holy communion with Christ and his people. It nourishes our faith, strengthens our unity, and reminds us of the cross, the resurrection, and the hope of his return. So, meron po ito na purpose of doing the Lord's Supper. First po, remember Christ once for all sacrifice. Number 2, to nourish the believers with Christ's real spiritual presence. Number 3, to strengthen the faith of the believers. Number 4, to remind the believers that they belong to one body. Number 5, to participate the physical return of Christ. And may kita po natin ito sa Luke chapter 22 verse 19 to 20. And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." And likewise the cup they had eaten, saying, "This cup that is poured out of you is a new covenant in my blood." Sa Tagalog naman po. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat sa kanya, pinuputol-putol at binigay sa kanila na sinabi, "Ito'y aking katawan na ibinigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin." Gayon din naman ang kopa pagkatapos ng hapunan sa sinabi, "Ang kopa ito na nagbubuhos ng dahil sa iyo at iyong bagong tipahan sa aking dugo." So, ngayon naman po i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching na ibinigay. First teaching, it is mandatory to church at gathering. So, mandatory po sa atin na mga tao na magsimba sa church na ibinigay sa atin ng Panginoon, sa simbahan na kanyang ibinigay para sa atin, and yung pag-gather sa isang church. So, normal po sa atin na makinig sa salita ng Diyos and makipag-isa sa ating mga kapatiran. Ngayon naman sa second teaching, it is revisiting the cross of Christ until He comes. So, yung cross po, ano po siya, parang isa sa pinakamahalagang bagay until dumating yung Panginoon sa Kristo, dahil ang cross po ay nagre-remind sa atin, sa ating Panginoon, kung saan siya namatay nang ipinako siya sa cross. Ngayon, sa third teaching naman, it helps believer experience a real spiritual presence of Christ. So, tayo pong mga tayong mga taga naniniwala sa ating Panginoon, na-i-experience po natin yung totoong kaluwalhatian ng Panginoon, yung totoong spiritual na Panginoon na namumuklod sa ating buhay. Ngayon naman sa application tayo. First application, revisit the cross of Christ. So, let's visit yung cross na sinasabi sa atin ng Panginoon, yung cross na ibinigay sa atin ng Panginoon, dahil yung cross na yun, hindi naman siya baliwala lang. Malaki rin yung naging impact na yun sa ating Panginoon. Ngayon naman sa second application, remember the seriousness of Christ's love. So, lagi po nating alalahanin yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin.
And hindi lang siya yung biro na pagmamahal, dahil ibinigay sa atin ng Panginoon sa Kristo yung pagmamahal na yun galing sa kanyang puso, and yung bagay po na yun is seryoso. Ngayon naman sa third application, renew your commitment to Christ and to His body, the Church. So, i-renew po natin yung commitment natin sa Panginoon, yung buhay natin sa Panginoon, yung mga nagagawa nating bagay sa Panginoon. Lahat po yun ibigay natin sa Panginoon, maging down to earth po tayong tao, para lang sa ganun, may bigay natin sa Panginoon sa Kristo yung dapat na para sa Kanya. Ngayon naman sa discussion na po tayo, why should you practice the EU streak of super as often as possible? So, for me, dapat natin pinapractice yun, dahil ang Diyos nga, si Jesus Christ, yung kaisa-isang tao na nabuhay sa mundo na hindi nakagawa ng kahit anumang kasalanan. Siya yung perfect na tao na dapat natin iniidolo sa buhay natin, di ba? And sa pamamagitan ng pagpapractice natin sa buhay na yun, makakatulong yun kung sa ganun tayo rin ay isang maging mabuting tao. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.